Magandang umaga po sa ating lahat. Masaya po ba ang lahat? Ang lahat ng masaya ay tumayo at pumalakpak sa ating Panginoon sa umaga ito. Amen. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga ito, God, na narito po kami sa iyong kalagitnaan sa umaga ito, Panginoon. Nais po namin sa umaga ito na dahil sa iyong po, God, ang aming mga puso, Panginoon, sa umaga ito, Lord.
Amen. Gusto ko pala na umaga sa bawat isa. At nasayin natin Hawi 96. Sa 2, awitan natin si Yahweh. Ngayon niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay magiging. Kahit sa ay pahayag na si Yahweh ay makila sa madla ay pahayag ang nakila niyang gawa. Number 8, verse 8, ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, ibulog sa kanyang templo, maghandog ng mga alam. So, sa oras na ito, patuloy natin alayan ng ating Diyos na ating pagsamba. So, sa ating papuri, hindi lang magkainit ang panahon. Hindi na ating papuri sa Diyos. Alitan natin siya, nakilayin natin siya papuri.
Panginoon sa umagang ito. Kaya maraming salamat sa Panginoon, mga kapatid na nandito kayo. Bago po ang lahat, sino po bang mga first timer? Meron ba? Ayan, alam ko si Angelo. Si Angelo at saka yung kanyang girlfriend, si May. May, di ba? Kilala ko na. Yan si Angelo. Welcome kayo ulit na ka. Yan. Kasi yan dati, maliit pa yan. Tatakbo-takbo dito yan eh. Yung anak ni Brother Danilo. Yan. Naalala niyo pa ba? Yan, maliit pang bata yan. Dito na yan. Mga akyat pa ba dito sa stage yan noon eh. Kaya salamat sa Panginoon dahil nakapasyal kayo dito. At hindi siguro aksidente na makabalik rin kayo dito dahil ano po, dito na kayo sa Maynila. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito dahil nakasama namin ulit kayo. Purihin ang Panginoon. At sa umagang ito tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Yung mga patotoo natin ay talagang yung nangyari sa buhay natin. Yung kahit ilan lang kasi meron po tayong ngayon, meron tayong Holy Communion ngayon, meron pa tayong mamaya kainan. No, di ba? O sa umagang ito, sino po ang unang magpasalamat sa Panginoon? Ayun, si Sister. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Good morning po sa lahat. April 1, 2024. Yan yung date na hindi ko makakalimutan. Lord, nandito na po ako. Tinupad ko yung pangako sa'yo na iligtas mo lang yung bahay namin. Magpapatuloy ako. Sorry. Kasi po, hindi lang ako yung pananyakay. Talagang yung ate ko tumawag at tayo nasa school pa ako. Sabi niya yung boses niya nangangatal, umiiyak na siya. Takot na takot siya. Sabi niya sa akin, Jen, tawagan mo si Papa mo kasi yung bahay niyo masusunog na. Isang pulong na lang po, amin na. Sabi ko, ate, kung malma ka, ito gawin ko. Kunin mo yung importanteng gamit mo kasi teacher din ko siya kanaya ko. Yung laptop mo, yung pera, documents mo, kahit konting damit, okay ngayon, lumabas ka na dyan. Kasi yung daan sa amin maliit lang. Sa dami po ng tao, pwede po siyang matrap sa loob. Kaya, kahit na nagpupuro po ako, nag-excuse ako, ginawa ko, pumunta po ako sa CR. Yung po ko kay Lord, nanalangin ako na Lord, wag naman. Kasi, yun lang din po yung tumutulong sa papa ko. Pang supporta sa pamilya niya. Kasi, nag-maintenance siya. Sabi ko, Lord, nilitas mo lang yung bahay namin. Magpapatuto ako, ipagsisigawan ko yung kabutihan mo. Lord, nandito na ako. Salamat. Salamat kasi isang himala. Kasi isang pibong ka lang po talaga. Bahay na namin. Ang himala pa doon, yung hangin yung tumigil. Na para hindi siya agad-agad makatuloy sa amin. Yung hangin po kasi talaga ang lakas. Hindi po siya nagpapalik, kaya yung apoy gumanon. Hindi po tuluyang dumating sa amin. At dumating po yung mga bombero. Kaya yun po, wala man kami kuryente, pero thanks God po yung bahay namin at walang nasaktan. Yun lang po, maraming salamat Lord. Amen. O diba, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Talagang magtiwala lang tayo sa Kanya. Talagang hindi na tayo pababayaan. Alam natin, alam ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen? Sino pa? Ay, ako rin muna. Kasi talagang napakabuti nga talaga ng Diyos. Alam nyo, akala ko sa lang rin eh. Sa pelikula o sa ibang bansa ko lang nakikita yung grass fire. Sa totoo lang, sa amin, Diyos ko, siguro mga 6 na barangay
ang nagkaroon ng grass fire hanggang sa baryo namin. Kasi nung mga nakaraan yun, hindi ko po maisip. Sabi ko, Lord, kasi nag-encuentro yung NPA doon sa karapit baryo namin. Tapos, sunod na nitong Lunes lang, nakita ko sa Facebook ng mga ko kapatid. Sabi ko, saan ba galing yan? Baka may nagtapon ng sigarilyo. Kasi siyempre, di ba, ang apoy, madali talagang maano yan. Dahil tuyong-tuyo yung mga yung mga damo, mga kawayan, biruin mo yun. Sabi ko, Lord, wala pa naman tubig doon sa amin. Isa ngayon, hirap na hirap talaga yung tubig doon sa sobrang talaga. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, kaya nga, marami rin nagkikipray doon ng mga kababaryo ko, Lord. Sabi ko sana, malinis rin yung grass fire na yun. Pero siguro talagang ng Panginoon na, Lord, hindi mo papabayaan yung mga kabarangay namin doon, lahat ng mga katabi namin doon. Biruin mo mga mangga, mga puno ng pati mga ahas, sunog na, mga bayawak, kasi sa sobrang lahat yun bumagapang talaga sa damuhan. Kaya Lord, sabi ko, pinapaubaya ko lahat sa iyo. Alam namin nakatingin ka. Kahit saan na ko, Panginoon, nandoon ka. Kaya nagpapasalamat ako. Sabi ko sa kapatid ko, thank you Lord, kasi sabi ko, ano ang ginawa niyo? Nagbayanihan sila kasi wala ang tubig. Alam mo kung anong ginawa nila? Yung mga tao na na krespa, yun ang ginawa nilang pamukpok doon sa apoy. Matigil lang. Kaya dito binigyan tayo ng Panginoon naman ng isip. Kung walang tubig, binigyan na tayo kung anong nararapat natin gawin. Maapoy na lang ang apoy. Kaya salamat sa Panginoon kahit na siguro mga 10 hektarya, hindi ako mahigit pa. 6 na barangay Biruin mo yan, sunod-sunod. Mabuti ka mo sa umalang, hindi lang doon sa mga bahay ba. Kaya salamat sa Panginoon sa protection niya. Dahil alam natin na uso-uso ngayon yan. Talagang hindi ko lubos maisip. Akala ko sa ibang bansa lang, yung pala sa amin, ganun din ang nangyari. Kaya salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya na wala namang nasaktan ng mga tao. Alam natin, pag may ulan, bubuhayin naman ng Panginoon yun. Lahat ng mga puno na yun. Diba? Sabi nga ng Panginoon, magtiwala ka lang. Iniisip mo pa lang, nangyayari na yun. Ibibigay na ng Panginoon. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Tunay po na napakabuti niya sa buhay natin. Amen? Purihin ang Panginoon. Amen. Wala na ba? O yung Sister Lynn. Okay, sana lang. Purihin ang Panginoon. Unang-una po, ina-acknowledge ko ang presensya ng Diyos. Hindi ko ang Diyos kasama natin ng Diyos. Hindi niyo ba nararamdaman? Kasi nararamdaman ko Nakita ko kung paano at tapat at kabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo bakit nasabing tapat siya? Kasi sa kabila ng maraming pagsubok na dumating sa buhay ko, sa mga bago po, sinasabi ko po sa inyo, nagda-dialysis po ako. Pero sa kabila noon, malaking gastos, maraming kailangan, pero sinabi ko pa rin, tapat ang Diyos sa buhay ko. Siya nagsusupply ng lahat ng kinakailangan ko. Sabi nga, hindi ka lang daw dapat magpasalamat kung may mga biyayang dumarating sa'yo. Kahit sa pagsubok, magpasalamat ka. Kasi may plano pala ang Diyos. Alam nyo, sa ginagawa natin sa mga pagsubok at problema natin, mas maraming pagsubok, mas maraming biyaya, blessing ang darating sa buhay natin. Kaya unexpected blessing ang dumarating sa akin. Pag tinitid ng ko ang cellphone ko, may blessing na dumarating. Ganyan katotoo at buhay ang Diyos. Sabi nga ng linggo, buhay ang Diyos. Si Buddha na napili siyang patay. Si Hindu na napili siyang patay. Yung sinasamba nilang mga ributo, patay. Pero ang Panginoon, namatay. At ang sabi niya, siya na nagsalita, it is finished. Tinapos niya ng lahat. Yan man ay sakit, yan ay problema, yan ay kaguluhan, lahat ng uri ng suliranin. Tinapos niya na. Pero
nandiyan ang demonyo, tinetesting pa rin tayo ng demonyo kung sa Panginoon tayo. At doon ko nakita na talagang ang Panginoon lang ang nabuhay. Siya talaga ang Diyos. Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan. Yung ginagawa niya noon, ngayon at magpakailanman. Kaya hawak lang tayo sa Panginoon. At kung may pagsubok tayo, laban lang. At tandaan natin na parati natin kasama ang Diyos. Iingatan niya tayo. At kung ano man ang nasa puso mo, sabi nga ni Sister Inday, hinihiling mo pa lang, alam na ng Panginoon. At ibibigay yan sa tamang oras at panahon. Maghintay lang tayo. Maraming sorpresa ang Panginoon. Napakarami. Maghintay lang tayo at angkinin niya natin. Lord, para sa akin yan. Halimbawa, nakakita ka ng isang magandang bagay. Lord, darating araw, magiging akin yan. Lord, ang ganda ng bahay nila, magkakaroon ng panahon ng Panginoon. Nagtatapat ka sa Kanya, ibibigay niya yan sa'yo. Kaya purihin natin ang Diyos sapagkat napakadakila niya, napakamakapangyarihan niya, at higit sa lahat, buhay at kumikilos ngayon sa ating kalagitnaan. Thank you, Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya yung mga gusto pa, reserve na lang natin sa next Sunday na. Kasi meron po tayong Holy Communion ngayon. Kaya ipag-pray na natin ang ating mga patutuo. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga patutuo ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po dahil patuloy mo kami binibigyan ng lakas, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang aming pinupuri, sinasamba, Panginoon, sa aming buhay. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na anuman ang mga problema ay nariyan ka, Panginoon, sa amin, na dumudulog, Panginoon, sa aming mga sumasagot, Panginoon, sa aming mga problema. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay po ugad na binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 At sa umagang ito, mainit ba? O gutom na ba ang lahat? Amen. Diba? Gutom na tayo sa salita ng Diyos. Kaya ihanda na po natin ang ating mga sarili, ang ating mga Bible, ang ating ballpen. May mga ballpen po dyan. Kung gusto nyo mag-take down notes po tayo. At sa umagang ito ay tinatawagan ko na po ang lingkod ng Diyos na walang bakong si Pastor. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang kanyang buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo. Kung kayo ay may Bible dyan sa napit sa inyo, may dala kayo, sabay-sabay po natin itong babasahin. Sa Marcos 13, Mark 13, beginning 19. Kung ang mga diary po, current events, ibig sabihin, yung nilalatahan nila, yung kasalukuyan na nangyayari. Yan po yung current events ngayon. Nangyayari po ito. Ang schedule nga ito bukas eh. So, sisiglan po natin, verse 19, sapagkat sa panahon yon, ang mga tao'y magdaranas ng napakalaking kapighatian, hindi pa naranasan mula ng likhain ng Diyos ang sanglibutan at hindi na nangyayari kahit kailan pa man. Kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahon yon, walang maliligtas. Kaya maswerte ho yung mga nasa Panginoon, may pagpapaisip. Pagka tuloy-tuloy ho yung Great Tribulation. Ngayon, ang sabi ho dito, sapagkat, ito, palatandaan, sapagkat may mga magpapanggap ng mga Mesiyas at may magpapanggap na mga propeta at magpapakita sila ng mga tanda at kababalaghan upang iligaw
kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Kaya mag-ingat kayo. Pinagpapuna-una sabihin sa inyo ang lahat ng ito. Tapos, ito yung tinatawag na signs on the sky. Pagkatapos ng mga kapighatian iyon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya at sisimula na. Handaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay. Ito yung X-Man. Kasi na yung X-Man, yung matinding pangako na gagawin. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakambulan. Yun mo yung pangawakan natin. Ang Panginoon po, may X-Man siya. Nangyayari yan. Mawawala yung langit at lupa, ngunit ang aking mga salita ayon dito sa pag-isip. Ngayon tayo po ay yung po at nangyayari parigan. Lord, kami po ay muling lumalapis. Ningi ang iyong pagligilis. Patuloy mo aming Panginoong ihanda. Buksan mo ang aming isip ng daming kalooban na mga nangyayaring ito na hindi biro. Kung na yung sinasabi mo na kami mag-ingat, ngunit kami ay patuloy mahawakan sa iyo sapagkat hindi ka lang malapit ng dumating. Nais mo lang dumating. Ihanda mo ang bawat isa maging karapat-dapat sa nangilang araw. Lahat po ng anak ng Diyos ang sabi nga. Amen. Kalapakan po natin muli ang Panginoon. So, paksa po natin ang pagkakaroon ng takot sa Diyos dito sa impyerno. Kasi tinawag tayo ng mga hari sa impyerno. Ang totoo at mas mabuting paraan o daan ng matibay na kaligtasan. Tinuro ng Panginoon kung sino ang dapat katakutan. Luke 12 verse 4. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan pagkatapos ay wala nang magagawa ka. Sasabihin ko sa inyo, hindi kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay, may kapangyarihan pang magbukid ng kaluluwa sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Karamihan ng Kristiyano kinakatakutan kapag saan sa impyerno. Tinuro ngayon ni Kristo, hindi impyerno dapat yung katakutan. Hindi yung maglalagay sa inyo sa impyerno. At po, hindi mamamatay yung kaluluwa. Forever and ever ng doon. So, mabuti ho yung hindi ka lang naintindi mo sa iyong pananaulan. Buti ho merong Bible, nililinaw. At ang nagsalita ko, hindi lang ho alagad ng Panginoon, Panginoon mismo. Huwag kayong matakot sa pumapatay. Kung maglalagay sa inyo sa impyerno, ano yung kasalanan kung sino man yun? Katakutan nyo yung maglalagay sa akin o sa inyo o sino man doon sa impyerno. Tingnan po natin ang malaking kamalian at panganig na ang sino man walang pag-ibig o takot sa Diyos. Malakay 3:13. Tingnan nyo kung saan tayo dito. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin?
Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ito ay walang takot sa Diyos. Ay maglingkod dahil walang saysay, bali wala maguluhan. Ito ho yung dahilan nila. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Ito walang takot sa Diyos to. Bakit pa natin ipakikita tayo'y nalulungkot sa nagawa natin kasalanan? Verse 15. Ngayon kung sino ang panalo, ay siya pang pinapampana. Yun ang dahilan. Hindi sila galit sa Diyos, bali wala ang Diyos sa nila. Ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan. Ngunit hindi sila natarusan. Ano ito? Ito yung mga natural lang. Hindi sila maging natural yung gawa ng Diyos. Parusahan yung mga masasama. Pero yung niliwala sa Diyos, pinababayaan. Kaya bakit manglilingkod? Bakit ba tayo malulungkot sa nagagawa natin kasalanan? Hindi na mag-isip yun. Sino naman po yung mga totoong may takot sa Diyos? Tingnan natin yung dalawa. Yung walang takot, saka yung may takot. Malakay 3:16. Sa akin po, ito yung mauunang 3:16. Ang pinakita lang sa atin, John 3:16. Hindi pinakita yung Malakay. Ito yung Malakay 3:16. Pagkatapos, nag-uusap ng mga tao may takot kay Yahweh. Meron pa lang mga may takot kay Yahweh. Nag-uusap yun. Magkakakilala. Anong ginawa ng Diyos? Narinig niya ang kanilang usapan. Hindi ka natin isipin ang kanilang usapan, hindi sabi yung Diyos. Kaya nung narinig ng Diyos yung kanilang pag-uusap, pinag-uusapan, ito ang ginawa niya. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ng kanilang mga alam. Ano po ba? So, ito yung natin sa kataan dyan. Hindi pwede yung personalan ng yung pananampalataya. Ito lang. Sigasig ka, tapat ka, pero isa naman. Hindi ko nag-iisa yung mga may takot yun. Nag-uusap ko. Ano po ang ginawa, gagawin ng Diyos sa kanila? Una, pinatala ng Diyos ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Ito nga po yung unang-unang John 3:16. Dapat makita. Hindi na nakita eh. Dahil nakita, Malakay 3:10. Ay Islam ang pinapakita sa Malakay. Samantalang hindi nakita yung mas maganda. Ito pa, sa verse 17, nung tinatala yung pangalan, nagalaki yung Diyos, may mga tao na nagmamahal sa akin. Pinag-uusapan ako. Diba? Pag pinag-uusapan, hindi ko mahalaga. Mahalagaan ko. So, yung gagawin niya, siya ay magiging akin, sabi ni Yahweh. Yun ang dahilan. Nalagay yung pangalan mo sa kanya ay. Hindi ka ordinaryo, milyon-milyon, bilyong mga tao, nakita ng Diyos yung isa ka sa nagmamahal sa kanya, guusap-usap pa ng iba pa nagmamahal sa kanya, malagaw sa dito, isa ko yan sa mga unang-unang pinaparusahan, yung ang pangalan wala sa aklat ng buhay. Ngayon, sigurado na kayo kasali, kapagkat, napunayan yung may takot kayo sa Diyos. Napunayan natin may takot sa Diyos. Ngayon, ito yung maganda, mas mahalaga,
sila'y magiging akin. Hindi ka lang naniniwala. Taga-ari ka ng Diyos. Hindi yan. Napabilang ka na nga doon sa BBM, family, presidente, ito na yun. Ito hindi. Pag-aari ka ng Diyos. Kahit sinong tao, pag may pag-aari siya, hindi ito na pabayaan. Amen po ba? Ito pa. Sa araw na ako'y kumilos, ito yung malagay. Kaya kung hindi makakilos ang Diyos, kukunti siguro. Meron din, pero kakunti lang. Natatakot sa Kanya. Nagmamahal sa Kanya. Pero, pag nakita niya marami na, kikilos na siya. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Ano ba? Wala, ang tinulos natin, tayo kikilos eh. Tayo yung ahayo, tayo mga ngarang. May gusto naman natin, kaya trabaho eh. Daan natin, hindi pwedeng ano, hindi pwedeng gawin yun, busy tayo eh. Sabi ng Panginoon, ito yung prinsipyo ng kaligtasan. Bukod sa ikaw ay magiging pag-aari ng Diyos, kakaawaan mo sila. Ano yung grace sabi? For by grace are you saved. Hindi by faith. Dahil sa kanyang awa habang naligtas kayo. Hindi ko may ginagawa. Hindi ko nagawa. Napaglangin din sa atin. Eh, yung mga maganda. Mga takot sa kanya. Isa pa. Ito. Sila magiging aking sabi ni Yahweh, sa araw na ako'y kumilos, lubos silang magiging akin. Ano yung lubos na magiging akin? Ibig sabihin, special tayo sa Diyos. Maaaring may tinuturing ang Diyos na anak niya, pero yung lubos, magiging tunay na anak niya. Iingatan nyo ng mga anghel. Iingatan nyo ng kapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos, pamamanahan. Yun ang nawala sa atin. Basta sa atin, maligtas na, okay na. Kasi ikaw tayo mapalo sa amin. Matataka, ano man. Pero yung itong magtakot sa Diyos, magmamanta sa Diyos, magiging pag-aaral ng Diyos. Tapos, kakalingain ng Diyos. Ano yung kakalingain? Naalagaan ng Diyos. Na katulad doon ng mga bata na tumingin na kayo ganyan, hindi nila papakainin, papapaluin pa na ulit. Naalagaan nyo. Pag-aaralan nyo. Ihanda nyo kinabukasan. Katapos, maraming pagkagawin. Ito sa rin wala eh. Yung gano'n. Sabi ko, ayaw natin yung the best. Kung di man the best, the better. Yung mas maganda kaysa paraan natin. Ngayon, tingnan natin ano pong ebanghelyo na dapat ipangaral sa huling panahon. Kasi nasa huling panahon na tayo eh. Kung ang ebanghelyo natin pinapangaral, yung apostate, ebanghelyo na ang dala ay sumpa, tayo nagdadala mahirap kung mangaral eh. Kaya akala natin pupunta tayo doon. Pupunta ka pala doon. Sabi ko ng Galatians 1:8, kay man kami o anghel mula sa langit na mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo. Ang mangyayari, pakasumpain. Ang translation namin sa pakasumpain, mapunta siya sa pinakamalalim na Diyos. Kaso nga, yun ang willing yun, yung nakalis na natin eh. Hindi natin pwedeng baliwalain yun, yun ang pumasok sa atin. Umugat na nga eh. Paglalaban natin. Kahit nasumpa pa siya. Ngayon, ano yung ibang medyo?
na dahilan kung bakit makapabalik ang Panginoon. Sino ang mga ngaral ng Ebanghelyo ito sa huling panahon? Ang tawag po sa kanila, end time prophet. Propeta sa huling panahon. Sabi ko sa inyo kung ano yun Malakay 4:5. Ngunit bago dumating ang kahindig-hindig na araw ni Yahweh, isusuko ko sa inyo si Propeta Elias. Yan, yun yung itong kaso. Sayang mo yung binabasa ko ngayon, yun yung last book, last chapter, last verse ng Old Testament. Kahit anong libro basahin nyo, kailan basahin nyo yung huli? Kasi nandun sa huli, yung pinaka-highlight, yung pinaka-dahilan. Ito nga ho yung last book para pumasok sa New Testament. Tuloy po natin Ano ang gagawin ng end time prophet? Si Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Yun ang mensahe niya, hindi kaligtasan. Tayo lang muna po yung mensahe ng kaligtasan. Ang mensahe niya, malulong balikin yung mga ama sa mga anak. Hindi mo kaligtasan yun. Ang tawag doon, kaugnayan. Ngayon, ito yung warning ng Diyos. Kung hindi ka na ng pangangaral sabi niya mapipilitan akong pumarian. Luwasakin ang inyong bayan. Pero yung Diyos, tayo kasi masyadong mamambal yung pananaw natin. Magkakaligtasan na tayo. Gusto ng Diyos, maging pag-aari niya tayo. Tapos, itatala yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Tapos, kikilos siya para maging totoo. Kanya tayo, kakaawaan niya tayo. Tapos, yan. Saan mangyayari? Ay, ang mga luwakas sa panahon natin, wala akong propeta. Kaya mo sa Bible school, wala kang subject ng prophet and apostle. Ang tinuturo sa amin, ang pastor. Ito sa huling panahon, wala yung pastor. Kailangan natin yung apostle sa prophet. Lalong-lalo yung propeta. Ngayon ako 1977, tinawag ko Panginoon. Masimba na pinupunta ko, nakikita ko yan. Yan ang binabandera. He is the same yesterday, today, and forever. Pero di ko maintindihan ko yun. Siya hindi nagbabago. Noon, ngayon, pakailanman. Sabi ko, ano ba kung sabihin yun? Bakit ko lang pinapakita? Pinakita ko sa akin ng Panginoon, ginagawa ko ito. Huwag ibig sabihin niya. Hindi siya nagbabago. Siya yun, ngayon, magpakailanman. Kaya, pinakita ko sa akin kung ano yun. Bakit kailangan recognize natin, He is the same yesterday, today, and forever. Dito ho natin makikita na ang Panginoon po, hindi ho siya darating kung wala maghahanda sa kanya pagbabalik. So, nung unang pagpalito niya, inihanda po siya ni Juan Bautista. Natin ho yung kaganapan sa Old Testament prophecy. Siya yung sumisigaw sa ilan, ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ngayon, babalik ko siya, kasi pareho din siya. Ganun din dapat. Ihanda natin magbahan yung mga tao. Ang dapat ihanda siya.
Ano kailangan para dumating siya? Iyata yung daan. Ano po ba? At ang maghahanda ko niyan yung end time prophet. Ano yung pangalan niya? Hindi kaltasan. Relasyon. Tanulong balikin yung pag-ibig ng Ama sa mga anak. Kaya sa lahat ng mga kaparaanan, hindi ko ganun. Kaparaanan kahit pa, way of escape. Paano hindi parulusahan? Gusto ng mga tao yan eh. Magiging sa parusa. Gusto ko ng Diyos, anong balik kayo sa akin? Ako kailangan nyo. Si Kepel na kanyang his came shall be added unto you. Magkaroon ng matibay na relasyon. Kung hindi mo ginaroon, hindi nila yun, gusto ng Diyos, ibig sabihin, wala kang hindi sa atin. Wala tayong takot sa kanya. Kaya pag nagka-problema, dapat ako magsisimba. Nag-pray nga ako eh. Haba nga, ulit-ulit ko. Hindi lang binigay ni Lord. Kasi, bakit ka raw? Ganun mo talaga. Hindi pinapakita sa atin yung mga tinatawag na pamantayan na pinakita na ako ng Panginoon eh. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot kayo, matapos patayin ang katawan, may kapangyarihang magbulig sa impyerno. Tama ko yung perspective niya. Hindi tayo nilalagay sa substandard, mas mahihinang pamantayan. Kaya tuloy po natin ito. Pagkatapos na mag-ipakita dito, yung tinatawag na panganib na wala tayong pagpapalaga, pag-ibig, o kaya takot man lamang sa Diyos. Pinakita ko naman dito, paano ko natin gawin ito? Pero, gawin natin yan. Kaya tama yung unang step, yung nakaraan, yung kasalukuyan sa darating. Aaminin ko na mo yung kasalanan ko. Pinakarin ko ng kaligtasan sa darating. Sige, doon ho, naniniwala ang tao eh, kung mayroong kasamang tao. Tinuwalan ako ng Espiritu. Tumakan mo ninyo, kasalukuyan paano. Lalong-lalo na yung darating na pagpapala, biyaya, no? Rewarding. No? Hindi na po kaligtasan na. So, kumpletuhin po natin. Ulitin mo natin na paano pong lubos magkakaroon ng kaganapan ang totoo pagkatakot sa Diyos. Ang sagot po, Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yung kanyang plano, yung pinagkaisahan nila ng Ama. Dadaan muna sa paghahanda. Pag wala mo naghahanda, hindi siya darating. Mata kasi, siya ayaw magliligtas eh. Hindi siya hinihanda. Ang hinihanda lang yung nililigtas. Hindi mo ganun talaga. Ulitin mo malaki 4-5. Ngunit bago dumating ang nakahindig na araw ni Yahweh, isusubo ko sa inyo si Propeta Elias. Ano gagawin ni Elias? Ihanda ang pagbabalik ng Panginoon. Paano? Verse 6, muling magkakarating ang loob ng mga ama at mga anak. Ang pagsipukan kasi. Kung hindi yan, sabi niya, kung hindi, mapipilitan akong pumariyan wasakin ang iyong bayan. Pakita ko sa iyo yung
Marami ko kasi ibanghelyo dapat ipangaral eh. No? Tulad ng Marcos 16:18. Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan, pangaralin niyo lahat ang mabuting balita. Sa anong mabuting balita yan? Basta mabuting balita, pangaral mo na kung ano sa mabuting balita. Sa malabo ito. Walang malinaw, ano mabuting balita to? Isa pa. Kaya humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismoan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Tama po ito. Pero mahirap ito. Na paano pa hayo sa buong sanglibutan? Yung nga sa Bisaya, di ba? Mindanao, sa buong sanglibutan ito. Napakahirap po mag-develop ng disciple. Kung ito yung pangangaral, napakahirap na. Ako isa lang mo yung makakonsider kung naging disciple ko. Yun lang kasi lumulati sa akin eh. Si Brother Elton, namatay pa. Isa lang nawala pa. Gagawin ko agad yung buong sanglibutan. Hindi ko badaligan. Isa pa, ipapangaral sa buong sanglibutan ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa darating buwan. Merong isang tao napakahusay, kaluluwag sa niya, Miles Monroe. Grabe po, negro yun, ang husay. Hindi mo maganda yung tsura niya. Kaya lang, siya lang nangangaral nun eh. Kaya namatay siya. Hindi ko, paano yun? Meron pang isang mabuting balita na pag ito yung pinarinig natin sa kanila, nakikita niyo ito Lucas 16:16, ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay hanggang kay Juan Bautista. No? Buhat noon, pinangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano ang reaksyon ng mga tao? Sabi, at bawat isa ay sa pilitan, no? Nagpumili, hindi mo napipilitan. Sinabi mo yung gusto. Haring na kayo gano'n? At so, paano mo ginagawa ng Pinoy? Gano'n yung apostol, end-time prophet. Ipinakita ko yan sa buhay ni John the Baptist. Sino yung si John the Baptist? Lagi mo maaral si John the Baptist. Para kung daipan niya ang Panginoon. Kasi nung siya ay nagbapautismo, dumating yung mga taga-Jerusalem, dumating yung mga taga-Judea. Hindi kasi pinapangaral kasi ano yung gospel natin. Tapos nakita niya yung mga Pariseyo. Marami yung mga Pariseyo. Napakabautismo. Sa panahon ng Panginoon, walang lumalapit sa Panginoon na Pariseyo. Kanatong na ng Panginoon. Pero nanangaral na ho siya, pagsisisi, panunumbalik sa Diyos, wala pang ako yung Kristo eh. Yung mga tao naglapit na sa amin. Pati yung panabahan, nagtutautismo. Pati si Kristo nagtutautismo sa amin. Sana ako ganun ngayon. Para dumating na si Lord. Merong end-time prophet. Ano ang pinapangalan ng end-time prophet? New salvation. Ang tawag, relationship. Malinaw yan sa lagi natin inuulit-ulit yan.
1 Corinthians 15, 21. Mabasahin ko na para makita niyo kompleto. 1 Corinthians 15, 21. Yung talaga kung gusto natin. Hindi tayo masumpa. Ako nakita ko pa sa ulo, natawanan mo ako. Lalo kong mga tapos, kulang. Hindi na ako mali. Mapangangit na araw. Ayan o. 1 Corinthians 15, 21. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Problema ho, yung solusyon. Isa lang ang solusyon. Pinakatawa natin yun eh. Christ is the answer. Kaya lang, hindi ho natin pwedeng gano'n lang. Babalik siya na, hindi na ho sa isahan, kundi marami naman. Hukumin niya na yung lahat kung may takot sa kanya. Takot sa Diyos. Kasi nakatala na yung pangalan din. Pag-aari na sila ng Diyos. At yun po ang pinakamatinding sa akin po, assurance, burden, commitment. Dati ko ng Panginoon, walang makalalapit sa akin malibang sila'y ilapit ng Ama. Ang lahat ng ibibigay sa akin ng Ama, hindi ko papabayaan mawala kahit isa. Ano yung pinapangalan niya? Yun. Pero mga nakaunayan. Ano yung matibay na kaunayan? Ikaw ay binigay ng Ama sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, lahat kung ibibigay sa akin ng Ama, hindi ko pababayaan mawala kahit isa. Tapos ang request ni Lord, Ama, nais kong makasama sa aking kaharian. Ang lahat ng binigay mo sa akin, sapagkat nais kong makita nila ang kaluwalhati ang binigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako mula pa nung una. Sa paraan natin, hindi mo ito takdagan. Hindi mo tayo makakapag-survive. Dahil pa tayo mahusay. Marami yung mahusay eh. Kaya hindi yung mahusay ang gusto. Ang gusto ko ng Panginoon, lumitaw na. Meron ng end-time prophet na lilitaw. Ipangangaral niya, paano balikin ang pag-ibig ng mga anak sa Ama at ng Ama sa mga anak. Hindi ho yung way of escape. Kawal ko yung katuruan niya, way of escape. Gusto mo lang hindi ka maparusahan, maligtas ka. Pero ang gusto mo ng Diyos, wala isa mang mapahama. Kundi lahat ay maligtas, makaalam ng katotohanan. Ito yung katotohanan. May dalawin siyang kaligtasan. Akala ko kasi ng marami, alam ng Diyos, wala kaligtasan eh. Hindi pa matibay ho ang kaligtasan pag-anak ng Diyos. At sinabi ko yan, dito ako magwawakas. Dahil sa Ebanghelyo, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to them that believe. Ang lahat ng sasampalataya, dahil sa Ebanghelyo, kikilos yung kapangyarihan ng Diyos. Sabi ko ng 1 Peter 1:5, dahil kayo sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Hanggang kailan? Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya sayang mo yung ating napakagandang pribilehyo. Kahit minsan mo lang siya siniran, yan siya mawala. Kasi ang pinigay mo, yung pagsampalataya, na ikaw ay magiging anak. Hindi ka lang maniligtas, magiging membro. Wala ako, akaunti lang pwedeng manatili doon. Kakunti lang totoong maligtas, kung gano'n. Puro mga pastor lang. Napakaraniwan.
Hindi na, sali, hindi ka tumagal eh. Sabi niya, ang magtitiis, yan sa wakas. Siya ang mamimigay. Mga magtitiis. Pag paray mo eh, iba dumating. Papakabait ka na, daming problema. Dati may nagpapahutang pa sa'yo eh, nalang board na ka na. Hindi na ayaw. Hindi ka mahutangin. Dito. Pero ngayon mabuti mong balita sa huling panahon. Kailan baga ng uli ilaganap sa Panginoon? Inihahanda yung kanyang pagbabalik. Sino pa naghahanda? Yung end time prophet. Ano ang ministeryo ng end time prophet? Sa langit. Panunong balikin yung pag-ibig ng Ama sa mga anak. At ng mga anak sa Ama. At mamamagitan ni Kristo. Kaya kung natin tumayo, buti po natin yung isang mga inawit po natin. Pagpusan ni Moises at ang sulat ng mga propeta ay hanggang kay Juan Bautista. Buhat noon, pinangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Yung pinangaral na yan eh. Kaya lang yung iba puro kaligtasan gusto. Pero nang narinig nila yan, dahil ang nangaral, sinama yung bahagi ng Panginoon, nangyari ko at bawat isa sa pilitan pumapasok doon. Subukan mo natin kaya ito. Hindi ko napipilitan na lang. Kasi may sakit na eh. Hindi ko lang maganda ako. Hindi ko na pag-asawa. Dami yun. Pero pag ito, din na natin, ano ho yan? Yan po yung ibang relyo sa ngayon. Kailangan mo mga tao ngayon hindi napipilitan. Hindi sila ang magpupumili. Malakay Paul 5. Ngunit bago dumating, hindi na araw ni Yahweh. Isusubo ko sa inyo si Propeta Elias. Ito ko yung papel natin kung gusto niyo makasama dyan. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Ng mga anak sa Ama. Huwag na ibabala. Kung hindi, mapipilitan akong pumangyan wat sa akin ang bayan. Isang masamang balita, yung sentro ng Muslim, yung
mag-give up. Pagkatapos ko, yung sa Middle East, meron silang story doon, pinakamaganda. Bigla ho nagkaroon ng lindol, biglang nagbaha, pati ho yung Iraq, Iran. Lahat ho ngayon, na pumakalaban sa totoong Diyos. Nakikita ng Diyos yung maganda ito. Ewan ko kung nakikita niyo yan. Pero isa lang ho ang gusto mangyari ng Diyos. Mabalik na tayo sa Diyos. Maging anak niya tayo. Para hindi ko tayo maparusahan. Yung mga wala pang pumasok kanila na may iyon, may mga kung ano-anong data, mababait naman sila gumagawa ng mabuti. Mababaw sila. Pabilang din sila sa niniwala, ngunit walang takot sa Diyos. Bakit pa tayo malulungkot sa nagawa nating kasalanan? Bakit pa tayo maglilingkod sa Diyos? Ngayong ang mga panalo sumasagana, ngunit hindi nakaruso. Pinaparusahan mo ngayon. Yung mga panalo, ayaw kumigala, ayaw matakot sa Diyos. Kaya sana huwag hindi tayo makasama dyan. Kalimutan niyo na yung paligtasan. Ang Panginoon na sa atin. Ligtas tayo, pero ang gusto niya, gamitin tayo. Sabi ko, isa lang ang prayer request ni Lord. The harvest is plenty, but the labor is few. Medyo kapag na mga iba, kahit mabibilang na nalilin natin na anti-profit, malaki mong bagay na. Tayo na ho yung magagawa. Hindi na ho tayo mangangarala tayo. Gagamit lang tayo ng cellphone. Kung wala ho kayo isa, sabihin nyo sa akin, bibigyan ko ho kayo na mag-send. Naimitado lang ho yung mga konta ko. Sa aking messenger. Siguro meron kayo, kapatid, isend mo sa kanila lang. Hindi na tayo pupunta sa kung saan limutan. Nandiyan na ho yung communication. Kaya lang iba ho ipapangaral natin. Pagkaroon ng takot sa Diyos. Ngayon mo na lang, itas mo natin ating mga kamay. Salamat po, Father God, sa oras po. Na kung mga buhay ay hindi mo nais masayang. Sa paraan ng reliyon, sa paraan ng tao, ikilala mo namin, bakit ka lang dumating? Ngunit ayon sa sinabi, ikaw ay hindi nagbabago, ikaw ay noon, ngayon, magpakailanman. Kaya, Panginoon, kilalanin namin na meron pang tinawag upang ihanda ang mundo. At kami tinawag muliin para maging mga manggagawa mo sa pinakamadaling kaparaanan through the technology. May padala na po namin sa kanilang mensahe at kami po, Panginoon, bagaman nagkakamali, mahina, ngunit ang nais namin, ikaw ay Diyos. Sinabi mo, initi ako sa inyo ang mabuting sinimulan ng Diyos, pagpapatuloy niya hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ano ang susunod nito? Verse 5, lahat daw ng tumutulong ng magpapalaganap sa Ebanghelyo. At dito ang ilinaw natin, isang Ebanghelyo na lang ang papalaga natin. Yun po ang magpapakilos sa kapangalian. Biro niya tayo nasahan. Limitado tayo eh. Kaya lang pag tayo ay nakapanalangin na napakalaga sa kanya, nagkakaisa yung mga anak niya. May puwersa. Kung natin nga yung ating sarili, kung kahinaan natin o malakasan natin, kailan po natin gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, makabalik na siya. Kaya lang, isa na lang ko hinahanap yung makahanda ng kanyang tanan. Sino yan? Yan o ang bawat isa. Merong alam natin, merong
gagamitin mo, Panginoon. Lagyan mo kami ng malaking matibay na pagpapahalaga sa mga kaluluwa, pagpapahalaga tayo gagawin, pagpapahalaga bilang sa aming sariling katawan, kaluluwa, hindi kung paano, pamilya, hindi ang kalooban mo. Wala kasama na mapahama, kundi ang lahat sisinasalanan makakalam ng katotohanan. Dahil po ang bawat isa na ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Lahat po ng anak ng Diyos sabi na kapag natin. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na ating narinig. Nawa po ay pinagpala po tayo. Ngayon ay panahon na rin po upang magpatahin natin ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Sabi nga, magbigay po tayo ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Kaya maaari na po tayong magbigay habang mayroong mag-special ng word. Amen. Manatili po tayo umupo dahil mayroon po tayong Holy Communion ngayon. Tinatawagan ko si Pastor Ruben upang tayo ang Amen. Sabi ka sa Katoliko, magbabayaw na. Ibang tahimik daw. Pero ang totoo, dapat magsaya tayo dahil sa atin pong matatanggap. Ang sabi ng ibang mga samahan, hindi na daw kailangan yan. Pero ang sabi ng Bible, igawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Naalala ba natin ang Panginoon? Susunod na naniniwala tayo na dapat alalahanin sa tuwing tayo ay magkakaroon ng pagtitipon. Amen or not amen? Amen. Tayo po lahat ay tumayo. At lahat ng bagay ay sagrado tungkol sa Diyos.
Kaya kinakailangan natin na sa pamamagitan man lang ng panalangin, ipagpasalamat natin itong atin pong tatanggapin sapagkat ito po'y napakahalaga sa basta sinabing gawin niyo, utos po yan. Kaya dapat natin gawin ang ipanalangin muna ayon sa sinabi ng ating Panginoon na at gayahin natin na ipinanalangin muna niya ang tatanggapin natin simbolo ng dugo at ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ay po natin lumukot, manalangin tayo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapalang ipinagkakalo niyo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa panibagong buhay sa araw na ito. Pinagkalooban na naman kami ng panibagong pag-asa. Salamat po sa dakila at walang sukat na pagmamahal sa amin. Dahil sa inyong patnubay, nagkaroon kami ng abot langit na kagalakan sa aming mga puso. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ituwid po ninyo ang aming mga pagkakamali upang marinig ninyo itong aming mga dalangin at pagsama. Narito po ang iyong anak at patuloy na sumusunod sa inyong kalooban. Nagkatipon po kami upang alalahanin ang Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay upang ihandol sa sangkatauhan. Ama namin Diyos, hinihiling po namin ang inyong bendisyon sa aming tatanggaping tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoong Jesucristo at inumin sa saro, tandaan ng katubusan at bagong tipan. Paspasan po ninyo ito kami sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo'y umawit at habang inaawit natin ay maaari na kong ipamahagi itong saro at itong pong tinapay. Hallelujah. magpasalamat sa Amang Diyos at pinagkira sa raso. At sinabi,
Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Amen. Matapos maghapunan, lumapot siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinatitibay ng aking dugo. Tuniin namin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Hallelujah. Salamat po, Lord. Maraming salamat po sa oras na ito. At kasi hanawa kami na ng iyong banal na Espiritu. Amen. Ngayon, tumingin na lang po tayo dito sa unahan. Ngayon, mayroon po tayong Sunday School. Inaanyayahan ang lahat. Inaanyayahan po ang lahat na mayroon po tayong Sunday School, 9:30 sa pangunan ni Sister B. At yung ating praise and worship po ay nag-start ng 10 o'clock. At mayroon po tayong mga prayers po. Sa Saturday, mayroon po tayong prayer meeting dito. Ang nais pumunta po ay pumunta lamang dito, mga 6 o'clock po ng gabi. Mamaya po, meron po tayong patla, kaya wag mo na po tayong umuwi kasi meron po tayong parang family day po natin. Nakainan po tayo at groupings kahit sandali lang. Amen? Kaya hindi po tayo magugutom kasi kakain tayo muna. Amen? Pangwakas na panalangin, tinatawagan ko si Pastor. Bibigyan natin yung give thanks with a grateful heart. Jesus.
may malaking kaganapan sa kanyang kalawang natin. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa kanyang panghiwalhatian, na nakilaan, na pamahalaan at kapangyarihan noong panuna, ngayon, magpakailanman, sa ating ang kanyang bastas, biyaya, tagumpay at kapangyarihan. Mula ngayon hanggang sa buong linggo ito. Kaya ako ng anak ng Diyos, ang sabi na Ay, coffee. Sabay. Patay na ba ito?